Kalaban na naman ni Grandmaster Wesley So, yung player na talaga naman tambak na po si Wesley pagdating sa classical event. Kung hindi po ako nagkakamali, isang beses lang nanalo si Wesley tapos mahigit 6 yung talo ni Wes. Laging ganun. Ngayon, magkalaban sila dito po sa round 2 ng Grandchester Singfield Cup 2025. Puti po si Wesley. Ano ang gagawin ni Wesley para masira na yung sumpa ng pagkatalo kay MBL? Ito po, medyo malalim yung opening. Matindi yung preparasyon ng ginawa ni Wes. Nag-D4 po siya. Knight F6, C4, G6, Knight C3, and then D5. Ito po talaga yung nagpasikat kay MBL. Ito po yung tinatawag nilang Greenfield Defense. Lagi po sila naglalaro niyan. May mga games na natalo si Wesley, tapos marami silang tabla. Pero anong ginawa ni Wesley? So ngayon, kinapture niya po yan. Nag-knight takes, nag-e4, knight takes c3, pawn takes c3 of course, bishop g7. Yan, typical po yan. Ang common idea kasi ng Grunfeld, coach, bakit binigyan po ng black ng malakas sa sentro yung white? Okay lang, dahil yung bishop na to magbibigay mo ng malakas na pressure sa diagonal, meron pong c5 later on. So pagka bishop g7, knight f3 develop, nag c5 na nga. Ayan yung sinasabi ko. So libre po ito, pero may capture with a check. Kaya po ang ginagawa dyan, hindi tinitakes, at ang kadalasan, nagro-rook b1. Ayun, no? Para mawala po siya dyan. Nagro-rook b1. Merong iba, nagbi-bishop e3, depensahan. Yung iba naman po, bishop e2. Yung iba, nagbi-bishop b5. So, yan po yung mga common na tinitira. Pero si Wesley So, nanopresa. Tingnan nyo po yung oras nila, 1:33 pareho. Mabilis ibig sabihin sa opening kasi kabisado. Pero Wesley So tumira ng kakaiba. Age 3 lang. Age 3 lang, no? Bakit po tinira yung age 3? Para saan po yan? Iniwasan niya po yung linya na kung saan mamaya mapipin po yung kabayo. Kaya nag-age 3 lang muna. Na napaisip ng konti si MBL, sabi niya, oops, ang weird ng tira, tumira lang sa gedli ng pawn, castlingan lang natin yan. Ayan, no? Nag-isip siya ng konti, bumaba yung oras niya. Pagka-castling niya, Wesley So, bishop e2, mabilis pa rin tumira, nag-capture sa may d4, binawi po ng pawn, at biglang lumamang si Wesley ng 4 na minuto halos. Ayun, no? 130 tapos 134 yung isa. So, pagka-takes po sa pawn, nag-knight c6 develop, hitting the pawn on d4 na hindi mo basta maitulak kasi malilibre yung tore mo. Kaya po nag-bishop e3 develop para depensahan lang yan. Tapos queen a5 check. Pagka queen a5 check, hindi mo maharang po yung kabayo dyan kasi babagsak to. Persado yan, bishop d2. Pwedeng mag-king f1 pero ang sagwa nun di ka nakakasling, diba? So pagka bishop d2, takbo yung reyna, queen a3 ang pinuntahan. Ang punto po ng queen a3 na yan, of course, ayaw niyang bumalik Pangit kasi pag pumunta dito, may ganito Eto pong queen a3, ayaw niya pong padepensahin itong bishop. Binabantayan niya yan. Tapos gusto niya may pressure pa rin dito para pag gumalo to makakain yan. At hindi naman po basta-basta makukulong yan kasi makakatakbo yan doon later on. Anyway, ang ginawa po dito yung main line, D5. By the way, ito po ay tinatawag nilang Grunfeld Defense Exchange, Modern Exchange, Kramnik variation. So, paborito pala ito ni Kramnik. So, pagkatira po ng D5, magtataka kayo dyan, unang tingin, binibigay po ito Pero hindi kinapture yan, nag-knight to e5 po. Gusto ko lang ipakita, dahan-dahan ito. Ano bang mangyayari pagka tinakes? Of course, kakapture. At kung papansin ninyo, nakahang pa yung kabayo, pag umatras ka lang sa gilid-gilid dyan, may ganito pong sundot Threaten yung tore, may threat na mati. Ganun mangyayari. Coach, dito tayo sa active play, knight b4. Anong mangyayari? Sisimplihan ka lang ng castling. Eto pa rin po yung threat. Tapos kahit quality up ka, wala, ang hirap ng posisyon. Pwede kang mag-try mag-F6 para hindi makaporma siguro. May mga idea po na pwede kang mag-Bishop C4 dyan. Quality up, no? Pero mamaya ang lakas po ng puwersa. May mga attacking dadating na ganun. Even this night, no? Parang baka madali yan dyan no? Yan po ay winning na for the side of white.
Yun po ang mangyayari. Kaya hindi po kina-capture talaga yung tore. Ang ginagawa, nagna-knight e5. After knight e5, Wesley So, nag-rook to b1. Matindi yun. Teka lang balik natin. Coach, bakit hindi lang po siya nag-castling? Ang castling kasi, iba na tama niyan. Pag nag-castling ka kasi, kakapturean ka lang, tapos pagka-takes mo, kakainan ka na ganon, queen takes, tapos magtitira lang po ng f6. Kasi kahit papano, may endgame, napapalit yung pyesa, nawala yung kabayo no? Kaya ang ginawa, rook b1 para hindi humantong doon. Ang tanong kasi sa rook b1 na yan, coach, ang weird ng rook b1, binibigay yung pawn, hindi po pwedeng i-takes, no? Hindi po kinapture yan ni MBL kasi once you take it, well, actually, mali yung term na hindi pwede. Pwede mong i-takes pero mahirap laruin kasi kakaslingan ka lang dyan One pawn up ka, may dalawa ka pass pawn, pero yung bishop mo, hindi po makalabas Every time gagalaw, titikman to. Yung mga tirada po na, okay, the B6 natin para makagalaw, medyo delayed na tira yon. Baka makulong yung reyna mo. Pwede po kasi knight takes E5, bishop takes E5, tapos bishop B4 lang. Ayan po, halos makulong yung reyna, walang mapuntahan. No? May threat dito, depensahan natin. May bishop B5 naman, hindi mo madepensahan ng ganun. Pag naman po siguro, binalik mo yung bishop dito para depensahan, siguro kahit D6 D6 capture, ganun. Tapos E5. Tapos later on, no, yung queen kasi, medyo useless po siya dyan. Mamaya siguro, pwede siyang posisyonan ng rook E1, bishop dito, rook doon. Rook to E2, no? Ayun, no? Mahirap po laruin. Slightly better daw po sa white. Ibalik ko lang, may mga idea siguro na dito, hanap pa tayo ng iba. Wag tayo mag B6 kasi passive. Tulak tayo, pass pawn tayo. Ganun pa rin knight takes, capture. Tapos siguro tirahan ka lang ng F4. Ayan. Pag tsumay ka kasi, kicking movean ka lang yan. Kicking movean ka lang. Ang mga sunod na tira, eto po, bishop B4. Tingnan nyo yung bishop, dito pa rin makagalaw Kung gagalaw ka kasi, babagsak to. Kung didepensahan mo naman yan, para lang magalaw yung bishop, medyo passive yun. Lagay na lang dito para hindi makagalaw. Dito tayo para maipalit na yan. Kahit po magtira lang ng bishop E1, and this is already better. Saan pupunta to? Yan yung threat bishop G7, balik ka. Queen to C1. Ayun, medyo dadalihin ata yung reyna. Pwede din pala to. Grabe, kulong. Kulong yung reyna. Talagang delikado yung reyna dyan. Kaya hindi po kinakapture. Ayan. So, ibalik na natin, Pasensya nyo, umaba. Para kasi maintindihan nyo, ang weird kasi ng tire. So, ang ginawa po, nag-rook B1 si Wesley, nag-bishop D7 si MBL. Tingnan nyo po, nag-rook B1, hindi kinain yung pawn, nag-bishop D7. So, ibig sabihin, binabalik niya na yung pawn. Sa'yo na yan. Ayokong maipit. Parang ganun si MBL. Babalik ko yung pawn mo, pero makakalaya yung mga pyesa. Hindi niya na minintain yung kanyang pawn advantage. Ngayon, pagka bishop to D7, tinirahan ni Wesley ng knight takes E5. Medyo napaisip si Wesley so doon. Tagal niya pong nag-isip sa bishop d7 at 3 minuto So, nag-knight takes e5 po siya, pinawi po ng bishop, and then nag-rook takes b7. So, according sa engine, equal pa rin. Pagka-capture po sa pawn, tumakbo yung bishop sa a4, hitting the queen na tinirahan ng queen c1, palit-palit lang, na sinagot ng queen takes a2. Ayun. So, ang ending, pantay na yung pawn. Pantay na yung pawn, Pagka queen takes a2, nag-bishop sa c4, hitting the queen, tumakbo lang sa queen c2, hinamon, nakakatakot yung queen Kaya ang ginagawa, pinapalit Ngayon, sa sitwasyon na ito, hindi na maiwasan na ipalit yung reyna kasi may kain dito Kaya napilitan, queen takes, and then Wesley, nag-capture lang sa may e7. So, ang ending sa ngayon, 1 pawn up si Wesley. Ang problema, nakahang po ito Yun ang problema. So, tinirahan po yan ni MBL ng bishop f6, hitting the rook, na tumakbo. At pagkatira po noon, bumalik. Ayun. Pagkabalik, hindi bumalik si Wesley. Kung babalik si Wesley, tablan Ito po, tablan Pagkabalik po ng bishop, hindi tinablan ni Wesley kasi talagang gusto niya din manalo. Nagpilit po siya ng tiradan D6.
Grabe yung D6. Binigay lang ng buo. Ang pinakapunto po ng tira na yan, kung sakaling capturein mo, titirahan ka lang. Pwede kang tirahan ng bishop takes f7 and then capture dito. So, parang ang ending magwa-1 pawn up pa yung puti. At pwede din actually rook d7 daw kung gusto mo yan. O, ganun. Tapos, rook d7, example, bishop e5, and then bishop h6. Para may threat doon. Diba? Yan yung mga pwedeng tira. So, ibalik lang natin doon kasi hindi po tiniksihan. Ang kinapture niya po is yung pawn sa may e4 na pagka-tiks, tinirahan lang ng castling ni Wesley. So, ang weird na ngayon, no? Kasi kung makikita nyo, coach, pasado ata mag-castling kasi may kain doon, di ba? Paano pagka-tiks dito? De biglang lumamang ng pawn pa si MBL. Yes, pero after rook d7, mababawi po yung lamang na pawn sa kadailanan na magkakaroon po ng bishop h6. Hindi po pwede yung ganitong tira kasi may mga galawan pong pwedeng gumanito eh. Ayan o, pwede pong makaganon eh. May madadali, di ba? So, ang ginawa niya po is rook to d8. Ang tanong, bakit rook to d8? Ba't iniwanan po ito? Ibalik natin, no? Bakit hindi yung isa? Well, unang-una po, no? May capture dito. Pangalawa, hindi talaga yon kakapturein ito. Ayun. Saka po kakainin yun. Makakadalawang pawn. May mga check pa pala dito. Tapos na pala, no? May mga ganun pala. Anyway, balik tayo doon. Kaya gumanon. Napilitan si Wesley kainin yung pawn with the rook. Wow, very interesting idea. Unang tingin, kala mo lamang na si Wesley. Kasi grabe yung discovery threat Pero alam nyo ba, may simpleng depensa. Bishop to d5. Hanap na yan. Nasolusyonan pa ni MBL, no? Yung atake. Kasi pagka bishop d5, brilliant sacrifice, libre, pero may check. Capture, rook takes d5, coach, one piece up si West. Yes, one piece up ka. Pero paano mo didepensahan yung tore at yung bishop ng sabay? Diba? Walang way. Ang ginawa na nga lang ni Wesley, nag-rook to c7, kinapture po yan, nag-f3 lang, nagbalik yung tore, kasi ito po yung pinaka-tema ni Wasa. Kung hindi po babalik yung tore, let's say lang, pakita ko sa inyo, kung wari nagtulak ka, nako, delikado yan, may rook e1. Anong meron sa rook e1? Tulak lang ulit. Papasukin ka po. At medyo nakakatakot yan, ha? Ganun mangyayari. So, one pawn up na makakapwesto yung mga tore. Kaya po tingnan nyo po, bumalik yan. Bakit? Pag nag-rook e1, magkakaroon ng hamunan agad. Mapipilitan ka ipalit. Kaya eto ang ginawa ni West, nag-rook a1. Pagka rook a1, nag-a5, hinabol ng hinabol, at yan po ay napabagsak. Ang kalungkutan, this type of endgame, rook endgame na one pawn up, pag same side lahat ng pawn, kahit one pawn up ka, minsan nga kahit two pawns up, pag hindi maganda pawn structure. Anyway, this one is easy draw. Kaya kaya-kaya na itabla yan. So, nag-h5, ayan, ganyan lang. Hintay-hintay ka lang mapalit-palit yung pyesa, yung pawn, pero Wesley so, he knows that this is a ready draw, hindi niya na-trinay. Kasi kahit po itry mo yan, wala talaga mangyayari. Walang mangyayari. Paano ba mag-try? Magtutulak ka na po. Let's say, balik ka dito. Balik na naman. Dito ka. Checking ka lang yan saan ka? Dito. Check na naman. Dito. Check na naman. Dito. Ayan, para makatulak ka na. Check na naman. Dito. Check ka na naman. Dito. Ayan, para makatulak na ng pawn. Dito ka lang, babantayan. G4. Capture, takes. Ayan, yan lang po mangyayari. Ay, libre pala yung F4. Di ka pala makapag G4. Dito lang. Wala rook C7 nga lang to or rook A4 Pinakamasimple siguro rook A4. Para hindi makatulak. Gagawin mo. Rook check. Angat. Kahit balik lang. Hindi naman kailangan umangat. Kailangan mo to depensahan. Siguro milalim. Dito para may tulak na. Anong gagawin? Kahit bumalik lang. Rook dito. Maintain. Tulak. Yan. Takes. Wala Paano mo may papanalo to? Wala, hindi mo mapapanalo. Eventually, mapapalit yung pawn. And one pawn is not enough. Basta na-block na ng king. Madali na po yun. No? Yun po mangyayari. Kaya wala. Hindi na po pinilit ni Wesley. At ang laro ay nauwi sa tabla.
Ngayon, anong nangyari sa ibang bakbakan? Si Pragnananda natabla kay Pabi. Si Lebon natabla kay Samsebian. Tapos si Wesley natabla nga kay MBL, pero Ali Reza tinalo si Dula. Okay? At ito naman pong si Gukesh, tinalo si Noderbeck. Grabe si Noderbeck, 0 pa rin hanggang ngayon. Medyo nagkakalat si Noderbeck sa standard, no? At ang tindi ng home prep ni Gukesh. Bibilisan ko lang to Tingnan nyo yung home preparation nyo. Grabe to. Oh. Ang bilis tumira ni Gukesh Pareho silang mabilis pero dito natagalan. Pero pagkatira po ng natagalan si Noderbeck pagkatira po ng D3 atras si Gukesh, Queen D4, dumipensa, castling, nag-knight doon. Ang bilis tumira ni Gukesh, 135 na siya. Knight takes, and then, ayun lang. Tingnan nyo ang weird nito Tumalon doon, binigay yung pawn, pero, bakit binigay? Para lang mag-A4, nagbibigay na naman ng isang pawn. Grabing home prep to. Ang bilis tinitira. According sa engine, okay daw yung block dito, pero ang hirap laruin Ang hirap laruin. So, pagka-A4, anong idea nyo? Libre kasi. Gusto ko lang po ipakita. May Bishop A2. Yan pinaka-tema. Yan yung pinaka-tema niyan. Grabe yung Bishop A2. Saan pupunta yung Reyna? Siguro dito. Kailangan madepensa nito. Knight takes E6. Capture. Siguro kahit Knight F3 na lang. Ayan, threat dito. Capture ka. May Queen takes F3. May threat na ganon. May threat dito. Yung mga akala mo, oops, nakadali. Bishop takes dito lang yan Ayan Tapos dali ka na dito Ang hirap laruin nito guys. Kahit dito, kahit doon, pwede. Grabe hirap laruin. Balik natin doon. Ayan Hindi kinain. Nag-bishop defense sa kakabayo. At ayan po ang naging ending. So, ang ending at some point equal pa rin. Pero, napagod sa opening part pa lang itong si Noderbeck. Ayan na quality down. Tapos napunta pa sa endgame. Quality down. Wala. Losing to Ayan. It's a matter of technique. Gagawin talaga sa'yo ni dyan. Wala na. Naparesign na. Alright. At ang final standing after round 2. Ito po ang standing nila. Levon Alonian leading with Ali Reza and Pragnananda. Tapos marami po silang 1 point. Wesley, Fabi, MBL, Samsebian, Gukesh. Tapos ang nangungulilat nag-iisang Noderbeck. Ano ang mangyayari next round? Sa round number 3 po, ito po yung magiging pairing. Sino mga kalaban ni Wesley? Si Duda. Kailangan manalo na si Wesley. Kasi minus rating na ata siya no? Minus 1. Minus 1 na siya. Anyway, hanggang dito na lang po tayo. Abangan nyo po yung mga susunod na laban. Muli ito po yung Coach PD Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Salamat. That little mouse, 'cause I'm an albatross.